Isusulong ni Senadora Miriam Defensor Santiago na imbestigahan ng Senado ang kontrobersyal ngayon na si DILG Undersecretary Rico Puno. Idudulog daw ito ng Senadora sa pulong ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes and Laws na kanyang pinamumunuan. Kaduda-duda raw kasi ang pagpunta ni Puno sa opisina at condo unit ng yumaong DILG Secretary Jesse Robredo habang kasagsagan ng rescue operation sa Kalihip. Kukwestiyonin din daw ng Senadora kung bakit si Yusek Puno ang nangangasiwa sa Philippine National Police. Ang planong investigasyon kay DILG Undersecretary Rico Puno, yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talagay, mga kasundan sa pamagitan ng telepono, Senadora Miriam Defensor Santiago. Good morning po, Senadora Santiago. Good morning, Arnold. Opo. Anong partikular po yung mga sisilipin nyo pag nagsimula na investigasyon kay Yusek Puno? Ang ating investigasyon ay nakatakda nitong Biyernes sa umaga. Ngayon pa lang araw na ito, magpapadala na kami ng mga sabina at ng mga imbitasyon. Ang sabina, ibig sabihin, kautusan iyan ng Senado. Pag hindi dumating yung tao, pwede siyang ikulong sa amin sa Senado. Ang imbitasyon naman, ibig sabihin, pwedeng pumunta ang tao, pwede namang magpagtanggihan niya at wala namang masama doon. Kaya ang sabina ay ilalabas natin kay Rico Puno at kay General Arsenio Bartolome ng PNP na siyang kapalit ni Puno ngayon as Undersecretary sa DILG. At iba pang mga tao. At ang imbitasyon naman ay bibigay natin kay Archbishop Oscar Cruz dahil sa laban niya, laban sa Hueteng, at kay Mrs. Lenny Robredo, na byuda ni Secretary Robredo. Ang gusto nating silipin ay napakaraming detalyado. Una, bakit nakuha ni Puno nang na-appoint pa lang siyang Undersecretary na sabihin na siya ay Undersecretary for Peace and Order at ang pagkaintindi doon sa DILG, pati na ng Secretary mismo, na kanya lang yun, solo niya yun. Dapat sa ilalim ng ating administrative code, ang Secretary ng Departamento merong control and supervision sa lahat ng ahensya sa ilalim niya, pati na sa PNP. Ngayon, kung dahil napakarami ng trabaho, pwedeng i-delegate niya ang power niya among the different undersecretaries. Pero ngayon na ako nakakita ng Undersecretary o ng pag-aayos na walang pakialam ang secretary sa pulis. Solo lang ni Puno yun. Yan ba'y ayon sa batas? Hindi lamang yung administrative code, kung hindi yung DILG Act. At pangalawa, doon pa lang sa state crisis. Anong ginawa ni Puno doon? Ay ba't hindi siya tinanggal doon? Pangatlo, yung sinasabi ngayon na pagbili ng mga baril na si Presidente Aquino mismo ang nakapagtuklas sa internet, na yung sinasabi palang halaga ay halos doble. Si Presidente nagtingin lang sa Google, nakita niya kaagad. Ba't papayag itong PNP na sa ilalim personal na pamahala ni Puno? So kasunod pa, meron pang mga pagbibintang tungkol sa illegal logging kung saan siya ay kasabwat din. At ngayon, ang pagpasok niya sa bahay na sinasabi ng Malacanang, ang utos lang sa kanya ng Presidente ay opisina. I-lockdown niya o siguraduhin niya hindi mananakaw mga papeles ng yumaong Secretary Robredo. Tatlo lang opisina dapat ang puntahan niya. Yung opisina mismo sa DILG building, Napolcom, ang opisina doon sa Napolcom, at ang opisina doon sa Camp Crame, kung saan ang PNP. Bakit sumobra siya doon sa utos sa kanya, pumunta pa sa bahay? Nagkusa raw po, sabi ng Pangulo. Nagkusa raw. Nagkusa? Kung nagkusa siya, ba't hindi siya muna paalam kay Mrs. Robredo? Alam niyang nandoon sa Naga. Isang tawag lang naman yun. At nang nagpakilala siya doon sa katulong at tumawag ang katulong sa byuda, sinabi ng byuda, huwag mong papasukin. Hindi ibig sabihin, walang tiwala ang byuda sa kanya. Pero, ba't nabanggit niyo yung weteng, Senadora? Pati yung weteng na yon. Kasi ang pinakaunang problema at napakalaking sakit ng ulo ng buong bansa dahil doon ay ang weteng. Yan ang sanhi ng napakalaki na limpak-limpak na pera na illegal. Ngayon, yun talaga ang main function ng police. Ang main function ng police is always described as peace and order, security, yun bang habulin nila mga kriminal, mga ordinary criminals. Like yung mga namamatay tao, mga
kidnapper, hold-upper, Opo. at iba pang mga krimen sa ating penal code. Pero Senadora, may binanggit ka na malakas na taong nasa likod ni Puno. Kasi, Babae, lalaki? lalaki. Lalaki, okay. Sentido común lang yan, or sa batas, tawag namin dyan, the thinking of the reasonable man. Oo. Rasonableng tao. Opo. Kung rasonableng tao ka, hindi ka pa magdududa, bakit napakalakas nitong tao na ito? Di ba kabarilan siya ni Pangulong Noy? Well, hindi bali yun dahil lahat naman tao, may mga hobbies tayo, may mga kaibigan tayo sa ating mga hobbies. So may isa pa. Pero hindi iyan sapat para magawan siya ng paraan na siya lang ang solong hari-hari doon sa PNP. Nakakapagtaka yun. At may mga investigasyon kung saan siya kaugnay. Either pinaimbestiga sa kanya o siya sigurong iniimbestiga ng kanyang secretary. Opo. Saan ka nakakita ng mismong secretary mo nang iniimbestiga niyang undersecretary niya? Opo. Dapat yan, oras na sinabi ng secretary na I've lost trust and confidence in this person, that person should immediately be changed dahil hindi naman ako makapatakbo ang secretary, pananagutan niya lahat ng responsibilidad niya kung merong nagsasalungat sa kanya. Okay, Senadora, pero sinabi ng Pangulo sa kabila nito mga agam-agam natin, yung trust niya na kay Yusek Puno pa rin at hindi siya bahagi ng mga investigasyon na binabanggit ninyo. Kung ganun ang sinabi ng presidente, hindi naman kailangan na literal ang pagtanggap natin dyan dahil kung minsan ang presidente kung mabait siya o considerate siya, pag tinanggal yung tao sa kanyang official family, halimbawa mo sa cabinet members niya or other people highly close to him, ay may sasabihin niya na matatakpan yung sakit ng loob ng taong yon kasi mga Pilipino tayo Pero, kaya nasa sa ebidensya yon. Pero Senadora, parang meron na siyang walk out na instruction dito kay Pangulo at ang papalitan nga ho si PNP Chief Bartolome, paaagahan daw yung pagre-retiro nito. Oo. Pero hindi yan sapat para pigilan ang Senado sa investigasyon. Okay. Una, meron kaming Senate rule na maski may administrative investigation ng tao, pwede pa rin kaming mag-conduct ng aming sariling Senate investigation. At pangalawa, maski halimbawa mo ang tao ay nakapag-retire na, kung idemanda mo yan sa ombudsman, sinisigi pa rin ng ombudsman yung kanilang investigasyon hanggat sa mademanda siya sa Sandigan Bayan. Kaya sa batas natin, hindi hadlang na napalitan na yung tao, na umalis na ang tao, para imbestigahin siya sa ginawa niya sa dati niyang opisina. Okay, Senadora, maraming salamat sa oras. You're very welcome, Arnold. Salamat po. At bukas din ang segment na ito para kay Yusek Rico Puno.